Empanada na pwede po nating pagkakitaan kahit nasa bahay lang po tayo. Pwede po natin itong ibenta ng ready to fry na. Tatagal po ito sa ating freezer ng ilang buwan. Dito rin po sa ating recipe achieve natin yung flaky skin ng ating empanada. Sa isang mixing bowl, pagsamasamahin lang po natin yung ating mga sangkap. Yung vegetable shortening po ay nabibili sa mga palengke, pero kung sakaling hindi po ito available sa inyong lugar, pwede po kayong gumamit ng mga butter compound. Kung sakaling talagang wala pa, pwedeng oil na lang po yung inyong gamitin. Pero iba po talaga yung pagka-flaky skin ng ating empanada once na vegetable shortening po yung ating ginamit. Yung gagamitin po natin ditong tubig ay dapat na malamig na malamig. At dahil nga posibleng magkakaiba yung gamit nating harina, magkakaiba rin po yung pag-absorb nito sa pinaka-liquid. Kaya kung sakaling sa inyo ay sobrang basa pa, magdagdag lang po kayo ng kaunting harina pa. Pero huwag po agad-agad magdagdag ng harina dahil ang pinaka-outcome po dapat ng ating dough ay malambot at makinis. Hindi na po natin ito mamasahin, i-mix lang po natin mabuti yung atin pong mga sangkap. Then, itabi po muna natin ito at gawin po muna natin yung ating palaman. Napakasimple lang po uli, hindi na po natin ito kailangan pang lutuin. Paghahalu-haluin lang po natin yung ating mga hiniwang sangkap. Yung inilalagay ko po ngayon sa ating screen ay yung ating single recipe. Kung gusto niyo pong mas maramihan, ilalagay ko po sa bandang dulo nitong ating video yung pangtatluhang recipe naman po nitong ating empanada. Nang sa ganon, kung gusto niyo pong mas maraming magawa, pangbenta or panghandaan na, pwede pong yun yung inyong gawin. Maglalagay rin po tayo rito ng mayonnaise, bukod sa tutulong na po ito para mas mag-bind po itong ating mga sangkap. Makakatulong rin po ito para hindi naman po dry yung pinakapalaman ng ating empanada once na ito po ay naluto na. Haluin lang mabuti at ready na po nating imolde yung ating empanada. Kung napansin niyo, kinaberan ko lang po yung ating dough nang sa ganon hindi naman po ito mag-dry. Then, sa pagbabalot po nitong ating empanada, mas madali po kung may mga molder na kayo. Available po ito sa palengke at sa mga online stores. May iba't ibang size po ito, nakadepende na po sa inyo kung gaano kalaki yung inyong gagamitin. Kung sakaling wala po talagang molder, pwede naman pong mano-mano yung pagsara ng ating empanada. At sa pagbuo nito, tingnan nyo na lang po yung aking gagawin. Kumuha lang po ako ng kaunti doon sa ating dough, then i-flatten po natin ito. Huwag po masyadong manipis para hindi po agad ito mabutas, huwag rin naman po masyadong makapal. Pahiran po natin ng itlog yung pinakagilid, nang sa ganon masigurado po nating malak natin itong mabuti at hindi naman po magputukan at lumabas po yung pinakapalaman habang ito po ay atin nang niluluto. Sa dami po ng ilalagay nating palaman, nakadepende na sa inyo, pero syempre mas masarap po ito kapag siksik. Make sure lang po na masasarado nyong mabuti na nasa loob po yung pinakapalaman. Ulit-ulitin lang po natin yung proseso hanggang sa maibalot na po natin lahat. Sa tatlong size nga po pala ng empanada molder na mabibili nyo sa palengke at online store, yung gamit ko po ngayon yung pinakamalaki. Sa ating pang-isahang recipe, makakagawa po tayo ng 12 pieces. Kung medium size molder naman po, nasa 18 pieces yung ating magagawa. At yung pinakamaliit naman po na molder, nasa 30 pieces naman po yung magagawa natin sa pang-isahang recipe. Katulad nga po nung sinabi ko sa inyo kanina, sa bandang dulo po nitong ating video makikita nyo yung pangmaramihan nating recipe. Bali 3 ulit po nitong ating recipe na pinlash ko po dito sa ating screen yung inyong makikita. Doon po yung gamit nating molder, makakagawa po kayo ng 36 pieces. Sa medium size naman po, nasa 54 pieces yung inyong magagawa. At yung pinakamaliit na molder, nasa 90 pieces naman po yung inyong magagawa. Pwede po natin itong i-store sa ating freezer na tatagal po ng ilang buwan. Sa atin naman pong chiller, 3 to 5 days. Kaya po bukod sa pwede natin itong ibenta ng luto na, pwede rin po tayong magbenta at ipack ito ng hilaw at ready to fry.
And charan! Heto na po mga palalabs ang ating empanada na napakabango. Amoy na amoy po ito ngayon sa aming tahanan habang ito po ay aming niluluto. Yung ganito pong resulta ay binake ko sa preheated oven ng 180 degrees Celsius na sa ganito pong laki, binake ko po ito ng 30 minutes. At tingnan nyo po ngayon kung gaano ka-flaky yung pinaka-skin ng ating empanada. Bukod po dito sa ating ham and cheese flavor, gumawa naman po ako ng sarili kong paborito na tuna flavor. Kung gusto niyo pong ipakita ko rin yung video ng paggawa nito, just comment down below. Ito naman po yung resulta kapag pinirito natin yung ating empanada. Bukod sa napakabango nito, flavorful, napakasarap po talaga ng lasa at hindi po ito yung katulad ng empanadang nakakain nyo na minsan parang tinapay na, flaky po talaga yung skin, kaya tatagal rin po ng ilang oras yung pagka-crispy nito. Sana po ay muli ako nakapagbahagi sa inyo ngayon ng isang makabuluhang video. Kung may requested recipe pa po kayo, don't hesitate to comment down below at gagawan po natin ito ng isang detalyadong video.